Noong early 1990s, naitala ang highest recorded crime rate sa kasaysayan ng Pilipinas. Murder, kidnap for ransom, rape. Yan ang karaniwang laman ng mga balita noon at tila pahirapan na ngang kontrolin ang sitwasyon. Nang maiulat ang brutal na sinapit ng UPLB students na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez noong June 1993, tumindi ang panawagan ng mga tao na ibalik ang parusang kamatayan. At noon ngang December 13, 1993, bilang tugon sa lumalalang problema ng bansa, pinirmahan ng nooy presidenteng Fidel Ramos ang Republic Act 7659 na nagre-reinstate ng death penalty para sa mga karumal-dumal na krimen. Bukod sa murder, kidnapping at drug trafficking, isa ang rape sa mga krimen na maaaring mapatawan ng parusang kamatayan sa ilalim ng ilang kondisyon. Isa sa mga kondisyong ito ay kung ang biktima ay mas bata sa 18 anyos at ang salarin ay ang kanyang magulang o tagapag-alaga. Yan nga ang sirkumstansya ng kaso ng 2 sa 7 nahatulan ng bitay mula 1999 hanggang 2000. Ang 2 ito ay maituturing na ilan din sa pinaka-kontrobersyal na executions sa Pilipinas. Ang isa ay ang pinakaunang nakatikim ng lethal injection sa bansa at tiyak naaalala pa ng marami ang kanyang pangalan hanggang ngayon. Ang isa naman, hindi ang kanyang krimen ang naging maingay sa media, kundi ang masaklap na pagkakamali ng kaisa-isang taong makakapagligtas sana sa kanya mula sa kamatayan. Pero ayon sa marami, patunay ang nangyari sa kanya na kung nahatulan na ang nagkasala, kapalaran na ang gagawa ng paraan para maigawad ang parusa. Ito ang mga kaso ni Leo Echegaray at Eduardo Agbayani. Noong 1994, ang house painter na si Leo Echegaray ay inaresto at kinasuhan para sa paulit-ulit na panggahasa sa 10 taong gulang na anak ng kanyang kinakasama. Ang biktima ay nagngangalang Rodessa, pero noon ay tinago siya ng media sa alias na Baby. Hindi umano bababa sa 5 beses na pinagsamantalahan ni Echegaray si Baby sa pagitan lamang ng Abril at Hulyo 1994 at nagbanta siyang patayin ng ina nito kung magsusumbong siya. Itinuring na capital offense ang krimen ni Echegaray dahil siya ang lalaking tagapag-alaga ni Baby. Sa paglilitis kay Echegaray noong September 1994, inakusahan ni Rosalie ang kanyang sariling anak na si Baby na nagsisinungaling. Iginiit niya na tinuruan ng kanyang lola si Baby para paratangan si Echegaray. Itinanggi pa niya na si Echegaray ang lalaking tagapag-alaga ng bata sa pag-asang mapababa ang parusa nito. Matapos mapatunayang nagkasala si Echegaray at mahatulan ng kamatayan, umiyak si Rosalie at niyakap hindi ang kanyang anak kundi si Echegaray. Otomatikong inapila sa Korte Suprema ang hatol sa lalaki at nakumpirma ito noong June 1996. Dahil dito, siya ang naging unang bilanggo sa death row na nakumpirma ang sentensya. Naghain si Echegaray ng panibagong review ng kanyang kaso, ngunit tinanggihan ng mosyon noong Pebrero 1998. Nang sumunod na buwan, naghain si Echegaray ng 2 pang apela. Kinekwestiyon ang konstitusyonalidad ng paraan ng pagbitay at sinasabing nilabag ng kanyang sentensyang kamatayan ang kanyang karapatan sa pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Naghain din ng apela ang Commission on Human Rights para kay Echegaray. Kinekwestiyon ang konstitusyonalidad ng parusang kamatayan at sinasabing nilalabag nito ang pandaigdigang batas. Gayunpaman, tinanggihan ng Korte Suprema ang mga argumentong ito sa 2 desisyon noong October 1998. Naghain si Echegaray ng panibagong apela, sinasabing hindi na siya maaaring bitayin dahil hindi na isagawa ang kanyang sentensyang kamatayan sa loob ng 12 hanggang 18 buwan matapos maging pinal ang hatol. Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang apilang ito, nakatanggap si Echegaray ng death warrant noong November 16, 1998. Itinakda ang petsa ng kanyang pagbitay sa January 4, 1999. Isang linggo bago nito,
pinakasalan ni Echegaray ang kanyang college friend. Dahil dito, tila natauhan si Rosalie at nagpahayag na naniniwala na siya sa mga akusasyon ng anak. Gayunpaman, tumanggi na si Baby na patawarin ang ina. 3 oras bago isagawa ang pagbitay, ginawaran ng reprieve si Echegaray o yung pansamantalang pagpapaliban nito. Ibinigay ang reprieve dahil nagdadalawang isip umano ang lehislatura tungkol sa death penalty. Pero kalaunan, nagpa siya ang mga mambabatas na ipagpatuloy ang pagpapataw ng parusang kamatayan. Naghain muli si Echegaray ng mosyon para sa apela, ngunit noong January 26, 1999, tinanggihan ng Korte Suprema ang kanyang huling pakiusap para sa panibagong reprieve at inanunsyo na hindi na nito didinggin ang iba pang petisyon. Tinanggihan ng Nooy Presidente Joseph Estrada ang mga panawagan para sa clemency mula sa European Union at maging mula sa Vatican, at ipinahayag na nais niyang magbigay ng babala sa mga kawatan at kriminal. Naimpluwensyahan din siya ng pagbisita ng batang biktima na nagsabing karapat-dapat mamatay si Echegaray at tutol siya sa clemency. February 5, 1999, itinakda ang araw ng execution ni Echegaray sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Binigyan siya ng pagkakataong makasama ang ilan sa kanyang pamilya. Ang kanyang hiniling na last meal ay hipon, bulalo at inihaw na isda, at pinayagan din siyang manigarilyo. Ayon sa mga saksi, ito daw ang mga huling salita ni Echegaray. Sambayan ng Pilipino, patawarin niyo ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Alas 3:19 ng hapon ang oras ng pagkamatay ng 38-year-old na si Leo Echegaray. 8 minuto matapos iturok sa kanya ang lethal injection. Siya ang naging unang taong binitay sa Pilipinas mula noong 1976. Isang araw bago ang execution day ni Echegaray, upang maidiin ang kanyang paninindigan laban sa krimen, iniutos ni Pangulong Estrada na putulin ang linya ng telepono na nagkokonekta sa Bilibid at sa Malacanang dahil wala daw tsansa na gagawaran niya ito ng clemency. Kabaliktaran nito ang naging last-minute decision ni Estrada para kay Eduardo Agbayani, ang sumunod na isinalang sa lethal injection chamber. Ngunit sa kabila nito, parehas pa rin sila ng naging ending ni Echegaray. Ending na dulot ng pagkakamaling tila isang masamang biro ng tadhana. Noong September 1993, kinasuhan at inaresto si Eduardo Agbayani para sa kasong panggahasa sa kanyang 2 babaeng anak na sina Fidelina at Dodima. Subalit Mayo ng sumunod na taon, na-dismiss ang kaso dahil tumanggi na umanong magkapatid na ituloy ito. Makalipas ang 2 buwan ay napalaya na si Agbayani at di nagtagal, muli ay tumira siya sa isang paupahang bahay sa Barangay Obrero, Quezon City kasama ng kanyang 4 na babaeng anak na sina Fidelina, Diana, Edina at Eden. Noong gabi ng July 19, 1994, 6 na araw lang matapos makalabas ng kulungan ni Agbayani, nagising ang 14 anyos na si Eden nang maramdaman niya ang mga kamay na humihipo sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Nang siya'y dumilat, nakita niya na ang ama ang gumagawa noon sa kanya. Sinubukang manlaban ni Eden, subalit tinakot siya ng ama na papatayin, kaya sa huli ay tuluyan din siyang nagasa nito. Matapos noon ay sobrang sakit at pagdurugo umano ang naranasan ng dalagita. Kinabukasan, isinumbong ni Eden sa ating si Fidelina ang ginawa sa kanya ng kanilang ama. Ilang beses sinubukang kontakin ng magkapatid ang piskal na humawak ng naunang kaso laban sa ama, subalit September 9 na nila ito nakausap. Agad namang naidulog ang kaso sa isang judge at noong araw ding yon ay inaresto si Eduardo Agbayani. Sa kanyang trial, mariing pinabulaanan ni Agbayani ang paratang laban sa kanya. Imposible daw na ginasa niya si Eden noong July 19 dahil nasa Pangasinan daw siya mula July 17 hanggang July 21. Iniharap pa nila ang isang testigo,
ang kapitbahay ng mga Agbayani na si Adoracion Cruz. Aniya, ibinilin sa kanya ng akusado ang mga anak nito habang siya ay nasa probinsya para bisitahin ang kanyang may sakit na ama. Iginiit din ni Agbayani na ang gawa-gawang paratang sa kanya ni Eden ay bunsod ng galit at sama ng loob sa kanya ng anak. Pinagalitan niya daw kasi ang dalagita at napalo ito ng sinturon, kaya ang kaso daw ang ganti nito sa kanya. Ang isa pang pinanghawakan ng depensa ay ang Affidavit of Desistance na pinirmahan ni Eden at Fidelina noong Pebrero 1995. Ito ang bahagi ng affidavit na sinalin ko sa Tagalog. Matapos suriin ang mga pangyayaring nagbunsod sa pagsasampa ng kasalukuyang kaso, formal kong napagtanto na ang insidente sa pagitan namin at ng aming ama ay isang purong suliraning pampamilya na nag-ugat sa pagiging istrikto at disiplinaryan ng aming ama. Na ito ay nagresulta sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, kaya't napagpasyahan namin na wag nang ituloy at bawiin ang kasong ito. Na isinasagawa ko ang sinumpaang salaysay na ito para sa layuning tuluyang bawiin ang kasalukuyang kaso at upang hilingin sa kagalang-galang na hukuman na ibasura ang kaso laban sa aming ama. Ang sinumpaang salaysay na ito ay ginawa ng malaya at kusang loob. Dahil ipinahayag din ni Eden sa korte na ang mga salaysay niya sa kanyang testimonya at sworn statement ay hindi totoo, pinatawan siya ng direct contempt at inutusang makulong ayon sa itinakda ng batas. Subalit matapos ang apela ng kampo ni Eden, napababa ang parusang ito sa fine na 200 pesos. Sa rebuttal, tinawag muli ng prosekusyon si Eden para tumestigo at noon, binawi niya ang mga sinabi sa kanyang affidavit. Ayon sa biktima, pinilit lang siya ng kanyang ina at kapatid na pumirma sa nasabing affidavit. Sa huli, pinaniwalaan pa rin ng korte ang testimonya ni Eden laban sa ama, pati na rin ang pamimilit ng mga kapamilya sa kanya na iuurong ang kaso. Hindi rin nakita ng korte na credible ang testigong si Adoracion Cruz at hindi rin sila kumbinsido sa mga palusot ng akusado. Noong May 1995, hinatulang guilty sa kasong panggagasa sa kanyang menor de edad na anak ang 46-year-old na si Eduardo Agbayani. Siya ay pinatawan ng parusang kamatayan. Agad naman itong inapela ng kampo ni Agbayani at humiling sila ng panibagong trial na dininay naman ng korte Hulyo ng parehong taon. Gaya ng ibang kaso, automatiko ding nireview ng Korte Suprema ang hatol at sa huli, pinagtibay nila ang conviction at ang death penalty na kaparusahan. Noong June 25, 1999, ilang oras bago ang nakatakdang pagbitay kay Agbayani, ipinarating ng nooy spiritual advisor ni President Estrada na si Bishop Teodoro Bacani ang hiling ng mga anak ni Agbayani, kabilang na si Eden, na gawaran ang kanilang ama ng clemency. Ayon umano sa mga ito, nais nila na habang buhay na pagkakabilanggo na lang ang igawad na parusa sa ama dahil ayaw nilang tuluyang mawala ito sa kanilang buhay. Nagdesisyon si Estrada na dinggin ang pakiusap na magkakapatid at agad siyang tumawag sa New Bilibid Prison kung saan isasagawa ang pagbitay. Ilang beses umanong tumawag ang presidente, subalit laging busy ang linya. Kalaunan, marahil na-realize niya na maling numero ang kanyang tinatawagan. Mayroon kasing dedicated line ang Malacanang sa Bilibid na tatawagan ng presidente kung pipigilan nito ang isang execution. Nang ang tamang numero na ang kanyang tinawagan, 3:12 ng hapon ay may sumagot agad sa kabilang linya. Subalit huli na ang lahat. Naiturok na ang mga kemikal kay Agbayani 1 minuto bago ang dapat sanay mercy call at ilang sandali lang lumipas ay idineklara na ito na wala ng buhay. Ayon sa reports, na matanggap daw ng Bilibid ang tawag ay bahagyang nagkagulo ang mga opisyal roon at naghisterika lang isang anak ni Agbayani na naroon para manood. Matapos ang nangyari, ang tanging nasabi lang daw ni Estrada kay Bishop Bacani ay sorry dahil nahuli na daw sila. Noong March 2000, pansamantalang sinuspinde ni President Estrada ang death penalty bilang pakikiisa sa Jubilee Year at sa pag-uudyok na rin ng simbahang Katolika.
Bagamat hindi niya tuluyang inabolish ang capital punishment, sa katapusan ng taon ay ibinaba ng Pangulo sa habang buhay na pagkakakulong ang parusa ng nasa 100 taong nasa death row. Tuluyan nang inabolish ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang death penalty noong 2006. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Pabor ba kayo na ibalik ang death penalty? Kung oo, ano-ano mga krimen ang sa tingin niyo deserve ang parusang ito? Share niyo lang ang opinion niyo sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. At engagement niyo po sa aking videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!